sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Sana po ay lagi kayong nasa mabuting kalagayan at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan at mailayo kayo dito sa mga politikong mga kawatan. At doon naman po sa mga bashers ko, sa halip na comment kayo rito ng pambabas, pindutin nyo na lamang po yung subscribe, pindutin nyo ang all, pindutin nyo ang notification bell, mayroon pa kayong tsansa na manalo ng kalahating milyon pag na-reach na natin yung 100k subscribers, dahil yun po ang aking ipinangako na magpaparapol ako ng kalahating milyon. At pagkatapos po niyan, hindi lang po, sunod-sunod na po yan. 1 million, 1.5, 2 million, at yung halaga ng kamuting dilaw na 3.6 million. Ayan. So, at dito naman po sa lahat po ng mga politikong mga kawatan at mga support hanggang ngayon, mamatay na lang kayong lahat. Ayan. At ito po ang ating topic dito sa senador na nagbibida-bida. Ayusin mo muna yung sarili mong pamilya bago ka makisaw-saw sa usapin dito kay VP Sara. Pero bago po yan, isantabi muna natin yan at magbibigay lamang po ako ng introduction. Panuorin po ito hanggang matapos para mayroon po kayong alam at para sa ganon ay mabago na yung inyong mga pananaw. Kung ito man pong aking tatalakayin mamaya-maya lamang ay bahala na po kayo kung hanggang pagkatapos nyo marinig at mapanood dito sa channel ko, bahala na po kayo kung ituloy nyo pa rin yung maging idol itong ini-idol nyo. Anyway, kung inyo pong natatandaan at sure ako na matatandaan ninyo dahil paulit-ulit ko pong sinasabi ito. Paulit-ulit ko pong nababanggit ito sa vlog ko na hindi ako tinatabla ng baril at kung tumalab ba niya nakadikit lang yan sa kahit saang parte ng katawan ko. Bakit po ito ang topic ko? Kasi nga po ay mukhang mas matindi yata itong aking sasabihin sa inyo dahil ito pong taong ito na asawa ng isang senador, kahit sino at kahit napakaraming bumabaril sa kanya ay hindi na mamatay. Bagkos nasasarapan pa siya. Ayan. Yun po yung ating topic. Sabi ko nga po, ayusin mo muna ang pamilya mo. Ayusin mo muna yung kasama mo. Ayusin mo muna yung asawa mo. Dahil hindi mo nalalaman, nagpapabaril pala ito ng kung sino-sino. Ito po ay hindi po natin alam kung anong klaseng baril ang pinambabaril sa kanya. Bakit ganun na lang? Sa dinami-dami ng bumabaril dito sa asawa ng senador na ito ay hindi na mamatay. Bagkos umuungol pa, nasasarapan pa, hahatakin pa yung bumabaril sa kanya at lalo pa niyang ipinagdidiinan. Ngayon, saan mo, Mr. Birana, nakuha ang impormasyon niya? Hindi po ako kumuha ng impormasyon sa iba dahil ako po mismo ang naka-experience nito sa kanya. See? Kaya itong senador na itong bida-bida na ito, wina-warningan kita, kung hindi mo itigil yung bunganga mo, ibubulgar ko dito sa
vlog ko or dito sa YouTube channel ko na yung asawa mo mismo ay nagpapabaril sa akin? Siyempre, excited itong iba kung natuloy ba yung pangbabaril ko rito. Yan po ang pakinggan nyo mabuti, panoorin nyo mabuti, kung yun po ba ay binaril ko rin. kung binaril ko rin itong asawa ng senador na ito. Hindi rin naman po lingid sa inyong kalaman. At madalas nyo pong naririnig sa akin na ako po ngayon ay 175 years old na. At ngayon pong darating na December 27, ako po ay 126 years old ko na. At hindi rin po kaila sa inyo na sinasabi ko rito na kapag tumungtong ako sa 200 years old ko, ay kusa akong mamamatay. Madalas niyo pong naririnig sa akin yan. So, ibig sabihin, pagkatapos itong December 27, 126 ko na, at ang natitira lang buhay ko ay 24 years na lang. Bakit ko po nasasabi ito? Doon na po pumapasok ngayon kung natuloy ba yung pangbabaril ko dito sa asawa ng senador na ito. Okay. Noon yatang kasagsagan na ang taglibog yan, baka sa kanya taglibog nung panahon na yon. Kasi sabagay, hindi po naman nagtatagal. Mismong pumunta yan dito sa akin. Katunayan, dahil nga dito sa amin sa Mindoro, ang sikat dito na resort ay itong Puerto Galera. Dinadayo po lahat ito ng mga sikat na tao. So ito pong nung napunta rito, ay nagkataon naman na mayroon din naman tayong kwan dyan. Sige, wag na natin sabihin, baka mamaya malukit pa nila. Sige, sabihin na lang natin na, sige, namasyal na lang ako kunwari. Namasyal ako dyan sa Puerto Galera. Yan po ay hindi rin kalayuan dito sa amin. At nakita ko nga po itong asawa nitong senador na ito. Katunayan, hindi ako nakapansin sa kanya kundi siya ang pumansin sa akin. Sabi niya sa akin, parang namumukhang kita. Sabing ganyan sa akin. Ay sabi ko naman, ganun din po ako, namumukhaan ko rin po kayo. Oh, I see, sabing ganyan. So, totoo ba yung sinasabi mong 175 years old ka? Sabi ko po, kasi hindi naman ako pwede magsabi dito na sa vlog ko na hindi naman totoo. So, ibig sabihin sa 175 years old mo, kung aking pagmamasdan, aba, napakagwapo mo. At wala sa edad mo, sa itsura mo yung edad ng 175. O talaga po, sabi ko ganyan, salamat naman po. Pero ang tanong ko na lang sa iyo, ikaw pala si Mr. Pirana. Opo, ako nga po. So ito na lang ang tanong ko sa iyo, sa edad mong 175, ikaw ba ay bumabaril pa? Sabi nabigla naman ako doon. Ay, opo naman. Sabi ko ganyan. Ano po bang baril ang gusto niyong gusto niyong gamitin ko? Sabi ko ganyan. Hindi yun, tanga. Tinanga pa ako eh. Ang ibig kong sabihin na baril, yung mismong baril mo, yung natural na baril mo. Hindi ko pa rin mag-gets siya, putang. Bigyan, kahit na nag-gets ko, yung ibig niyang sabihin, ay nagmamaang-maangan ako. Nagmamaang-maangan ako siyempre. Sabi, napakatanga mo naman. Diniretsonan niya ako. Kasi nga, nagmamaang-maangan ako eh. Ang ibig kong sabihin, kung tumatayo pa, ay sabi ko, ayun ang problema natin ngayon. Sabi ko ganyan. Hindi na kita mababaril kasi hindi na tumatayo. 175 ba naman? Hindi problema yan. Sabi ko ganyan. Sabi ko ganyan.
Bakit naman? Sabi ko ganyan, hindi problema. Marami akong dalang Viagra. Ay, putang ina. So imaginin mo, talagang handang-handa ito, mapamatanda, mapabata, talagang papatos pala ito pagka inabot ng kalibugan itong asawa ng senador na ito. Madi mo, may daladala siyang sariling Viagra. Viagra ang hayop na to. So hindi ko na po i-elaborate sa inyo dito kung natuloy yung pangbabaril ko dito. Ay siyempre ayaw ko naman pong magyabang. So, bahala na po kayo na mag-isip kung natuloy yung pangbabaril ko rito. Pero, ito lamang ang sinasabi ko rito. Kaya ako pinikwento ito. Dahil pag hindi tumigil ang bunganga nito, senador na ito, na mambabatikos dito kay Sara Duterte, ilalabas ko ito with matching evidence. Ayan. Anong ebidensya ko? Mismong tao ang ebidensya ko. Dahil yung time na yon, nandyan mismo yung aking alalay na naririnig niya yung aming usapan. Kasi nga, bastos nga itong asawa ng senador na ito. Napakahinhin yan. Pero, kung sino-sino pala ang bumabaril dito, pagka ito ay inabot ng libog. See? Ito. Kagaya rin ito si Amy. Hindi ba't madalas kong nababanggit yan? Na matagal na rin niya akong pinagpapantasyahan. Aywan ko kung bakit. Dahil nakikita raw sa akin yung kakaiba. Maliban na doon sa edad kong 175, kakaiba raw ang aking aura. Hindi ko alam Talagang sa tuwing makikita raw niya ako sa pagbablog ko, ay lagi raw siyang naiihi. Hindi sa akin galing yan. At hindi rin po ito kwento. Kwento ko yung totoong nangyari. Pero hindi po ito gawang kwento. At totoo pong kwento ito. At buhay na kwento ito. Hindi po ito multo. No? So yun po. Hindi ko nga po alam yun, ganun pala na sabi ko, ay di para kako hindi ka maihi. Huwag ka naman kako manood sa vlog ko. Ay hindi naman daw pwedeng hindi manood sa vlog ko dahil kapag ka hindi naman daw niya na ako nakikita, ay pwedeng ikamatay niya. Okay, yun ang pagkakasabi. So, hindi ko nakasalanan yun. So, kaya nga minsan, naoobliga ako mga kababayan na mag-upload araw-araw dito kasi baka naman makonsensya ako. Pagdating ng araw na hindi ako nag-vlog at yun nga, namatay nga ito, ay baka kasalanan ko pa at baka cargo di konsensya ko pa. Kaya kahit na ano pang mangyari, talagang nagbablog ako para lang hindi siya mamatay. Di pa ba? Ganoon lang po yan. So mabalik tayo dito sa ating dito sa asawa ng senador na ito. Kasi minsan ay tinanong ko ito bakit kaya sabi kong ganyan, alam mo naman na 175 years old ko na, bakit gusto mo magpabaril sa akin? Kasi gusto raw niya ma-experience na marami daw kasing nagsasabi na kapag ka ganitong tabas ng mukha, dito sa tabas ng mukha ko, ito raw ay talaga namang abot langit yung kaligayahan nung aking yung aking mga binabaril. Kaya gusto raw niya akong masubukan na barilin ko siya. Yan. So, ang bottom line dito, kapag ka hindi mo tinigil yung bungama mo sa kadadaldal ng kung ano-ano dito kay BP Sara, ibubulgar ko itong asawa mo. Hindi ka mapangalanan ngayon kasi unang-una,
wala namang kinalaman sa politics ito. At yun namang nangyayari sa amin ay between sa amin dalawa lang. Kaya, hindi ko naman basta-basta pwedeng i-bulgar ito. Pero, sabi ko nga, kapag ka, binuisit mo ako na senador kang yawa ka, ibubulgar ko na kahit sino na lang ay bumabaril dyan sa asawa mo. Anyway, ito na po yung main topic natin. Mayroon po tayong nabalitaan na mukhang pagkatapos po nitong hearing nito dito kay Attorney Lopez nito, itong Chief of Staff ni VP Sara, isusunod na po nila yung impeachment dito kay Sara Duterte. Yan po yan. Talagang ayaw talaga maglubay itong mga putang inang mga congressman na ito. Ayaw talaga nila maglubay. Anyway, kung ano man yung gusto nilang gawin dyan, magagawa talaga nila eh. At lalo na, at yung pwedeng may tulog sana yan sa Senado. Ang problema nito, baka itong Senate President nila na itong si pag nagsasalita parang nagtutula. Itong si ano yan. Lagi ko nalilimutan yan, bukbukin na mukha. Yan ay nagpatato pa ka ng tequila yan. Ay si Escudero. Lalo kakampiyan ni Lisa. Doon ay hindi tayo nakakasiguro. Bagamat kung hindi sana yan ang presidente, ay suntok sa buwan yung pagpapa-impeach nila dito kay VP Sara. Oo, sabihin na natin na ano ang ground para i-impeach nila. Madali nga sila maglobid ng kwan eh. Madali nga maglobid itong mga animal na itong mga hayop na itong congressman na ito ng kung ano-anong kaso. Kaya imposible na pwedeng gawin nila yan. So ngayon, ay kung din nga lang sa hearing na yan, ang sinasabi nitong si Pulong Duterte ay 1 million ang bawat ma-impeach nila. Kaya nga itong si Castro, na isa ring korinot ang bibig sa singit, ay tuwang-tuwa nung cite in contempt niya itong si Attorney Lopez. Dahil yun pala ay 1 million pala ang bayad doon. Ngayon, kung ganyan, ay posible ring mangyari na maglubid itong mga animal na mga kawatan na ito ng kung ano-anong mga ikakarga nila na para ma-impeach itong si VP Sara. Ang galing talaga nilang gumawa eh. Di ba? Ito yung mga putang inang mga ito na mga hindi lang mga demonyo. Ay nako. Ito yung mga taong napakasarap patayin na nakakabuisit na mga buhayin itong mga hayop. Yan yun. Marami nga dyan. Sa totoo lang, nasabi ko na po ito dati. Noon pa. Sa sobrang kabisihan ng mga putang ng mga congressman na ito, kung papaano natataranta sila doon sa mga milyones na binibigay nitong St. Peter na ito, napapabayaan na nila yung kanilang asawa. Di ba mayroon akong vlog dyan? 5 sa mga congressman ay pumunta rito sa akin. Asawa nila. Mga asawa nila. Pero lahat yan, nireject ko. Hindi dahil sa hindi na tumatayo yung 45 ko. Bakit ko nireject? Kasi ang tatanda na, mga kulubot na, para pang, di ba pagkakuan kayo? Pumunta kayo sa palengke, tumingin kayo doon ng sabihin nyo, tuwalya ng baka. Yung tuwalya ng baka, ganun.
Sino ang gaganahan dito sa mga damatan ng mga asawa ng mga congressman na ito? Kaya lahat yan nireject ko. Gusto kong latiguhin na lang ng latiguhin itong mga animal na yan eh. Ilang beses yan pumunta sa akin. Gusto rin magpabaril. Sabi ko, hindi ako bumabaril ng korinat na. Wow. Sa sobrang busy nila, hindi nila alam na yung mga asawa nila nagpapatsok-tsak sa iba. Kung inyo rin matatandaan, sinabi ko rin dyan na hindi ninyo kailanman mapapakinabangan yang mga ninanakaw nilang pera sa bayan dahil ang makikinabang lang dyan ay yung magiging boyfriend ng mga asa-asawa ninyo. Kasi nga, eksperyensyado ko. O, di ba, pinapaalalahanan ko lang kayo. Nakaw kayo ng nakaw? Sabi ko nga sa inyo eh, pagka binabiyahe na kayo sa sementeryo at habang kinakantahan kayo ng Ave Maria, yung mga asawa ninyo at na makikipaglibing na yan, ay sinisimulan na nila na mang-target nung mga buboyfriendin ng mga asawa niyo. Kunwari yan, iiyak-iyak. Ay! Bakit mo ako iniwan? Salamat naman at iniwan mo na ako dahil ito meron akong tinatarget. Ayan, okay. Kinukat niya, tinuturo na agad niya yung tatargetin niya na magiging boyfriend niya. So ngayon, sino ngayon ang makikinabang sa lahat ng mga ninanakaw ninyo, ng mga congressman kayo? Yung magiging boyfriend ng asawa ninyo. O, di parang nagnakaw lang kayo ng nagnakaw, parang nagnakaw kayo para doon sa magiging boyfriend na asawa niyo. Kaya yun ang sinasabi ko sa inyo. O, yung bulletproof na mga sasakyan ninyo, sino makikinabang eh? Yung magiging boyfriend na asawa ninyo. Huwag niyong sabihin na matanda na yung asawa niyo. Yan lang ang iniisip nyo. Hindi na mag-aasawa, magbo-boyfriend asawa. Mali kayo. Mismo nga dito sa akin pupunta. Oh. Pero nung bandang huli, dahil nadidiri ako, diniretso ko na. Sabi ko, hindi ako bumabaril ng parang tuwalya ng baka. Oh. Napahiya. Oh. Eh, ang dami-dami mga lalaki dyan, ako nga patorsa, dyan. O, di ba? Meron na dyan gobernador eh. Bumibili ng mga buwilit eh. Di ba? Binibilhan ng bahay, binibilhan ng motorsiklo, binibilhan ng kotse para lang tirahin siya. At ang gamit na pera ng bayan. Politika yan, politiko yan dyan sa Cebu. Pero kung titingnan mo ito, kung yun lang, bibig lang niya, yung nipis na bibig niyan, pag nakakita kayo ng ganyang manipis na bibig, mga manghuhula yan. Yan. Ang tanda-tanda na yan. Kita nyo, yung politiko dyan sa Cebu, na gurnit na, ang tanda-tanda na, pero huwag kayo, tatlo ang lalaki niya na minimaintain. See? Maniwala kayo sa akin. Ito ba ay kinikwento ko ito para lang magpatawa? Hindi po. Ito ba ay kinikwento ko para siraan ko itong mga asa-asawa ng mga congressman at saka isang senador diyan? Hindi rin po. Dahil yan ang totoong nangyayari. Ay kung yung mga butod ga dyan eh. Di ba? Kung sino ang dumadapa dyan, muntik na nga mahuli yan, na dinapaan nga ng tauhan nila. At mukhang parang yata nahuli, talagang nahuli nga yata. Di ba? Butod pa yan.
Yan ang akala ninyo. Huwag na huwag kayong pakakasiguro. Dahil buhay pa kayo, may sonong-sonong na kayong ipot. Ay kung sasabihin ko na itong si Trillanes tumira ng butod, hindi kayo maniniwala dyan. Hindi kayo maniniwala. Pero yun ang totoo. Ngayon, sabi ko naman dito, ay kaya wala namang problema yun kahit na sino ang magtumira ng tumira dyan. Karapatan, katawan niya yan eh. Di ba? Ang sa akin lang dito, sinasabi ko lang na kayong mga politiko na mga kawatan ay hindi kayo nakakasiguro na yung mga kinakawat niyo ay hindi binabayad yan ng mga asawa ninyong mga damatan dyan sa mga lalaki nila. Binigyan ko na kayo ng example na ito ay walang bahid ng kasinungalingan, walang bahid ng pagdududa yang politiko dyan sa Cebu na matanda na, manipis ang bibig, na parang mangkukulam, na parang manghuhula. 3 ang boyfriend na bulit. O, di ba? Sigurado yan. O. Ay, paano na kung ako ay kuan? Kung ako ay sugapal sa pera? Ha? Sabi ko sa iyo eh, yung isa, yung sinasabi kong mga asawa, 4 na, 5 na pala yan. 5 sila. Mga damatan na yan. Ang kakapal ng pirang dala-dala dito. Para tangkain na bayaran ako. No way. Ano ako? Kalad ka rin? Kayo, mga damatan kayo, na mga asawa ng mga congressman, dala-dala nyo ang pira pangbayad sa mga babaril sa inyo. Pira yan ng taong bayan. Yan ang isa sa dahilan kung bakit ko tinanggihan yung mga pira nilang dinala rito. Ang kakapal ng mga ino-offer sa akin. Yung isang siguro hindi na makatiis habang nag-uusap kami ng iba. Abay, tumihaya na yung isa. Kadiri ang putang ina. Maalala ko, hindi ako nakakain pag naalala ko yun. Anyway. Tama na. Kaya ko lang tinapik itong asawa ng senador na ito. Dahil nakita ko lang yung pangbubuisit mo dito kay BP Sara. Ibubulgar ko ito. With matching video na hindi AI original. Video ito. Kung papaano akong salaulain ng asawa mo. Bumanda ka. Dahil yung kayabangan mo, yung pag-iipal-ipal mo na yan, baka biglang tumiklop ka, baka magpakamatay ka. Dahil pumatol yung asawa mo sa 175 years old. Ibig sabihin, ikaw na bata ka pa, wala na yung baril mo. Luno na. Kaya naghahanap kahit na sino na lang ang pinapatulan nitong asawa mo. Kaya mabalik lamang po tayo mga kaibigan na mas matindi pala ang kaalaman nitong asawa ng senador na ito kaysa atin. Kasi ako, kapag ka binabaril ako, dumidikit lang yung bala sa likod ko o saan mang katawan. Pero itong asawa ng senador na ito, pag binabaril ito, naglulusutan, pero hindi namamatay, nasasarapan pa. Ayan. Muli po, itinatas ko ang aking kamay sa lahat po ng aking mga subscribers at followers na may mga sakit. Ngayon, Ama, ngayon, Panginoon, ay umaapila ako
napagalingin mo na po sila ngayon din. Maraming salamat, Panginoon. At siyempre, ano ba yung lagi mo, yung naririnig sa akin kapag katapos ko magdaldal? Mahal na mahal ko po kayong lahat. Ayan.